Ang mga teroristang nagkunwaring mga pulis ay palihim na nakapasok sa linya ng seguridad ng Britanya. Habang iniinspeksyon na ang sasakyang sinasakyan ng punong ministro ng Canada, isa sa kanila ang palihim na nagdikit ng IED time bomb sa likod ng kotse. Nang papalapit na ang sasakyan sa Buckingham Palace Square, umabot sa 0 ang countdown. Sa isang malakas na pagsabog, agad na nagkawatak-watak ang katawan ng punong ministro ng Canada. Sa sandaling iyon, ang Chancellor ng Alemanya na walang kaalam-alam ay abala pa rin sa pag-inspeksyon sa Royal Guard sa tarangkahan ng palasyo. Hindi niya alam na matagal nang napasok ng mga terorista ang hanay ng mga gwardiya at ang pagsabog ang naging hudyat nila upang umatake. Mabilis na itinaas ng 2 terorista ang kanilang mga rifleng SA-80 at pinakawalan ang sunod-sunod na bala. Walang oras ang Chancellor ng Alemanya upang makapag-react at agad siyang nabaril hanggang sa mamatay sa mismong lugar. Ngunit ito pa lamang ang unang hakbang sa kanilang operasyon ng paglipol sa mga pinuno ng estado. Ang susunod nilang target ay ang punong ministro ng Japan. Nang malaman ng mga terorista na nasa Albert Bridge ang punong ministro ng Japan, agad nilang ibinangga ang 2 ambulansyang puno ng TNT sa tulay. Sa 2 napakalalakas na pagsabog, nagsimulang maputol isa-isa ang mga bakal na kable ng tulay at tuluyang gumuho ang buong tulay sa sunod-sunod na pagwasak. Samantala, ang punong ministro ng Italy ay nasa bubong ng Westminster Abbey at ipinagdiriwang ang kaarawan ng kanyang kabit. Bago pa man nila matikman ang cake, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa lupa sa ilalim nila. Habang bumabagsak ang Abbey, ang dapat sanay kaarawan niya ay agad na naging araw ng kanilang magkasamang kamatayan. Nang makitang isa-isang pinapatay ang mga pinuno ng mundo, nataranta ang Pangulo ng France. Mabilis siyang sumakay sa isang yate, umaasang makatakas pababa ng Ilog Thames. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng biyahe, isang cargo ship na puno ng pampasabog ang rumagasa diretso sa kanya. Bago pa makapag-react ang kanyang security detail, boom 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 boom, sumabog ang yate at nagkapira-piraso. Sa loob lamang ng 10 minuto, 5 dayuhang pinuno ng estado sa London ang napatay, at ang natira na lamang ay ang Pangulo ng Estados Unidos na si Benjamin Asher, nag-iisa at walang magawa, nanginginig sa tabi ng kalsada. Upang maprotektahan ang Pangulo, agad na bumuo ng mahigpit na bilog ang kanyang mga bodyguard habang nakatutok ang kanilang mga armas. Ngunit napakalakas ng puwersa ng putok ng mga terorista. Hindi nagtagal, nabasag nila ang depensa ng mga bodyguard. Pagkatapos, isang terorista ang kumuha ng MGL grenade launcher mula sa sasakyan at itinutok ito kay Benjamin Asher. Agad namang hinarangan ng Secret Service agent na si Mike Banning ang Pangulo gamit ang sarili niyang katawan. Balak siyang maipasok sa sasakyan habang nagre-reload ang terorista. Ngunit isa pang terorista ang biglang naglabas ng thermite incendiary grenade at inihagis ito. Sizzle, sizzle. Agad na natunaw na parang bakal na lusaw ang makina ng armored car. Dahil wala nang ibang pagpipilian, tumawag si Mike Banning para sa emergency extraction. Makalipas ang ilang sandali, isang bulletproof na Range Rover ang rumagasa sa gitna ng walang humpay na putukan at biglang huminto sa tabi ni Benjamin Asher at Mike Banning.